Sa ngayon po kasi sir, nakatutok po ang marami sa nangyayari po sa Senado at may mga appearance po ngayon ng actually 18 Marines, although they've clarified na hindi naman talaga Marines lahat po yun. Meron po mga civilian, meron mga ibang branch ng kasundaluhan sila kasama. But we'd like to ask you sir, ano po ba yung pinaka-update na po ng investigation ng NBI with regards to them? Kasi nagpunta po sila rito, wala pa po kayo, but they gave their statements at doon po sa kanilang mga binigay ng mga pahayag ay meron pong ilang mga pinirmahan, pero meron din pong hindi po pinirmahan. Meron na ho bang pinaka-update po ang NBI regarding po dito sa investigation po, kakahinggil po sa 18 Marines? Napaka-sakto ng tanong ni John Consulta. Well, totoo yan, no? Bago ka pumunta rito, nakita ko yung parang there's an ongoing yata na pangyayari dyan sa Senate. And regarding dun sa 18 Marines, alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa, at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila, yung 18, 5 doon sa 18, pinirmahan yung kanilang statement, yung tanungan, yung parang question and answer. Yung 13 hindi nakapirma dahil nasabi ko na ito noon, pinigilan ni Attorney Balicod na pirmahan. Gusto pa nga punitin niyang yung testimonya na yan. Kami naman, on our end, natapos na namin yung report, pinorward namin sa Ombudsman at sa DOJ for proper disposition. We have recommendation doon. Pero ang nangyari kasi ngayon, mabutit na tanong mo, muli naming binuksan yung pag-iimbestiga rito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 at May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Kaya naman, ginawa namin, kinuha na namin ng statement dito at permado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ang ginawa namin itong June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor, pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung dynamics po nun? Paano po in-offer? In what way po sila babayaran? Well, may statement siya na parang initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga dito. Will you be in liberty sir to divulge kung ano po yung relasyon niya doon sa member ng 18 Marines sa po na yun? Gano'n po siya ka-credible sa inyo pong tingin? Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung 18, yung isa doon sa 18 Marines dito sa tao na to. So, magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye. Tsaka bukod doon, yung CCD namin, nakamonitor minamonitor yung social media. May monitoring din kami ng claim ng bilihan ng witness na na-record Actually, pinaprepare ko yan kasi nga parang iniisip ko rito, sigurado kanina pumapasok pa lang ako, sinasabi, itatanong itong 18 Marines na-prepare nyo ba? Meron ba tayong pwede nyo i-play? Ito kasi, yung basehan namin ngayon dito, na meron ito may isang social media post na kasama to sa mga Marines, tapos may kasama-usap ng political operator. Running na kami, sir. Hindi na pahinga yung cellphone namin. Kailangan ng financial assistance. Yung sir, ang pangutis natin sir, na kailangan humingi sana kami ng financial assistance. Okay, magkano kaya? Sir, hindi naman namin masabi ito, magkano ang amount sir.
Kayo na lang po mag-ano sir kung magkano po yung ano. Kasi sa amin sir, marami talaga over sa amin. Marami nag-offer sir, matawag sa. Saka sila na allowance para lang Kung may kuwan man sir na ganun sir, kung kuwan sir na mas maganda siguro kung ganun man, isang bagsakan na lang sir. Sige, kung kasapit. kung magawa namin yun, at doon magkuhan tayo doon sa oo. financial assistance, Oo. makakaliwaan. Oo. So, yan yung monitoring namin. Other than that, meron ding mga pumapasok sa aming information pero we have to validate pa na talagang merong nangyari na exchange ng money para mag-testify itong mga to. Kaya siguro timely, no? Dahil lumalabas yung sila. Pero just to drive the point, I can give you a copy ng statement at makikita nyo rito, even before the schedule tong hearing na to sa Senado, meron ng statement tong may relation doon sa Marines noong 28 ng April. Rito to. Hindi namin to nilalabas noon dahil pinapalalim pa namin yung investigation. At bumalik pa siya para magkaroon ng statement ulit noong May 6. And this one, Jerome, pwede ba natin itong ibigay sa lahat? I-redact nyo lang yung mga pangalan. And ito nga, yung subpoena noong June 2, we issued it to Mike Defensor and doon sa tao. I-redact nyo rin lang kung ano doon sa tao kasi para hindi mo na mabanggit. So yun, that's the update dyan sa 18 Marines. Thank you, sir.